Magandang buhay! Magandang araw sa lahat ng magulang, mag-aaral, at sa lahat ng naaabot ng educational video na ito. Ako ang inyong guro, Teacher Chiki. Lesson Video EPP Grade 5 Quarter 3. Leksyon natin, pagsunod sa mga alituntuning pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahanda at pagluluto ng pagkain. Layunin natin na iyong maisagawa ang pagluluto, makapaghanda ng mga sangkap sa pagluluto, masunod ang mga tuntuning pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahanda at pagluluto ng pagkain, na ihahanda ng kaakit-akit ang nilulutong pagkain sa hapagkainan. Halina't sandali nating balikan ang naging leksyon natin. Kaya naman napakahalagang ang ating mga hinahaing pagkain para sa ating pamilya ay masustansya, sariwa at abot kaya. Paano natin masisigurong masustansya ang mga pagkain ng ating mga kapamilya? Bilang bata, hindi man siguro ikaw ang naghahanda, may malaking tulong ka bilang bata sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga di masustansyang pagkain. Hindi man siguro ikaw ang madalas na namimili, pero may ambag ka rin sa pagtulong sa pamimili ni nanay o ni tatay. Para masigurong masustansya ang pagkain, kailangang alam natin ang mga gabay sa food pyramid. Nasa pinakababa, ang mga pagkain at inumin na dapat mas marami ang ating kinukonsumo. Ang mga nasa pinakatuktok ng pyramid ay ang dapat iwasan kung maaari. Isa pang gabay sa masustansyang pagkain ay ang tatlong pangkat ng pagkain para sa balansing pagkain na ihahain, ang Go, Glow at Grow Foods. Paano natin masisigurong sariwa ang mga pagkain na bibili natin sa palengke? Narito ang ilang mga dapat mong tandaan. Una, kapag namimili ng prutas, piliin ang walang butas, walang sugat at ang bigat ay naaayon sa laki nito. Pangalawa, kapag namimili ng gulay, piliin ang berde, malutong at walang sira. Kapag namimili ng isda, piliin ang malinaw ang mga mata, mapula ang hasang, makintab ang kaliskis. Kapag namimili ng karne, piliin ang mamula-mulang kulay, malambot at siksik sa laman at walang masangsang na amoy. Kapag namimili ng manok, piliin ang walang tubig sa pagitan ng laman at balat, siksik na laman at manilaw-nilaw ang taba. Kapag namimili ng itlog, piliin ang may magaspang na balat. Paano naman natin masisigurong abot kaya ang ating mga pagkain na ihahain? Dito papasok ang wastong pagpaplano ng mga ihahain. Maaaring gumawa ng lingguhang plano ukol dito, kung saan ay ililista at pag-iisipang mabuti ang mga pagkaing ihahanda para sa almusal. Ano ba ang almusal? Ito ang pagkaing pinakamahalaga sa buong araw. Tanghalian. Ang tanghalian naman ang pagkaing inahahanda ng mga alas 11 hanggang 1:00 ng hapon. Hapunan. Ang hapunan naman ang pagkaing kinakain mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Malimit, hindi ito mabigat na kainan. Narito ang halimbawa ng mga listahan ng mga pagkaing maaaring ihanda sa buong linggo. Pagtuunan mo ito ng pansin. Hindi masustansya ang pagkaing puro karne lamang, walang prutas at gulay, nang dahil sa pagpaplanong ito ay naaayon sa budget ang mga pagkaing nahahanda para sa buong pamilya. Tara, simulan na natin ang ating leksyon. Marunong ka bang magluto? Noong nakaraang leksyon ay napag-usapan natin ang kahalagahan ng masustansya, sariwa at abot kayang pagkain. Mahalagang alam natin ang iba't ibang paraan ng wastong paghahanda ng pagkain. Sa kabuuan, dapat ay tandaan natin ang kalinisan sa paghahanda, pagluluto, paghahain ng mga pagkain. Narito ang mga tuntuning pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahanda at pagluluto ng pagkain.
Una, ugaliing hugasan ng kamay bago at pagkatapos maganda ng pagkain. Pangalawa, upang maiwasang marumihan, gumamit ng apron. At upang maiwasang magkaroon ng mga buhok sa ating mga pagkain, gumamit ng hairnet. Sa paggamit naman ng matutulis at matatalas na mga kutsilyo, palaging mag-iingat. Upang iwas disgrasya at sunog, huwag iwanan ang niluluto. Pagkatapos magluto, linisin at iligpit ang lahat ng mga kagamitan. Ihiwalay ang mga nabubulok at di nabubulok na mga basura. Narito naman ang ilang gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain. Pagtatalop. Ito ang pag-aalis ng balat gamit ang maliit na kutsilyo. Pagbabalat. Pag-aalis ng balat gamit ang kamay. Paghihimay. Gamit ang kamay, hinihiwalay ang mga pinong bahagi ng nilutong pagkain. Paghihiwa. Gamit ang kutsilyo, pinuputol ang mga pagkain upang lumiit. Pagkakaliskis. Gamit ang kutsilyo, inaalis ang mga kaliskis ng isda. Paggigiling. Ginigiling ang mga pagkain upang maging pino. Pagbabati. Pagdagdag ng hangin sa inahalong pagkain gamit ang tinidor, pambati o electric mixer. Pagsasala. Paghihiwalay ng likido sa buong laman ng sangkap. Pagdidikdik. Pagbabayo ng mga sangkap gamit ang almeres tulad ng mani o paminta. Paghahalo. Ang pagsasama-sama ng mga sangkap. Narito naman ang mga paraan ng pagluluto. Paglalaga. Pagpapakulo ng pagkain sa maraming tubig. Pagpiprito. Pagluluto ng pagkain sa kumukulong mantika. Paggigisa. Pagluluto sa konting mantika ng bawang, sibuyas o iba pang sangkap bago ihalo ang pangunahing sahog. Pag-iihaw. Pagluluto ng pagkain sa ibabaw ng nagbabagang uling. Paglilitsyon. Pagluluto ng buo sa horno o ibabaw ng nagbabagang uling. Pagpapakulo. Ang pagkain ay niluluto sa kumukulong tubig hanggang sa boiling point na 100 degrees Celsius. Pagsasangkotsa. Pagluluto ng pagkain upang mapanatili ang lasa o timpla bago ito lubusang lutuin. Pagpapasingaw. Pagluluto ng pagkain gamit ang pasingawan o steamer. Paghuhurno. Pagluluto gamit ang oven. Matapos itong maluto, mahalaga rin ang kaakit-akit na presentasyon nito. Sa paghahanda ng hapagkainan, dapat ito ay malinis, kaaya-aya at may dekorasyong naaayon sa okasyon. Sapagkat ang hapagkainan ay nakahihikayat sa mga kakain kung ito ay nakaayos ng maganda. Ang kaakit-akit na paghahanda ng nilutong pagkain ay kasing halaga ng linamnam nito. Kaya isaalang-alang ang kulay, lasa, hugis at anyo, pagkakaiba-iba ng texture at temperature. Kahit na simpleng potahe o ulam ang inihanda, ngunit kung kaakit-akit naman ang presentasyon nito, tiyak na kawili-wili at gaganahan ang mga kakain. Subukin natin, tukuyin ang 4 na alituntunin sa pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahanda at pagluluto ng pagkain. Napakahusay ang unang tuntuning pangkalusugan at pangkaligtasan sa paghahanda at pagluluto ng pagkain. Pangalawang tuntunin sa gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain. Pangatlong tuntunin sa mga paraan ng pagluluto. Pang-4 na tuntunin sa paghahanda at presentasyon ng hapagkainan. Mahalagang tandaan natin ang sumusunod. Una, kalinisan sa lahat ng panahon. Pangalawa, masustansyang pagkain. Pangatlo, sariwang pagkain. Pang-4, malikhaing paghahanda. Pang-5, pagdarasal bago at pagkatapos kumain. Buong puso ako nasisiyahan dahil nagawa mo ng buong husay ang lahat ng gawain mo. Nauma na ang atong klase.
Kita-kita ta sa sunod. Padayon sa pagtuon.